Umulan na nga dahil sa habagat, nagka-high tide pa. Kaya ang baha sa ilang lugar sa Kamanava hindi pa humuhupa. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Malabon, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kamusta ang sitwasyon dyan? Pops J, kung sa ilang lugar sa Metro Manila humupa na ang baha, dito sa Cabanava, lalong-lalo na dito sa Malabon, ay talagang hirap pa rin ang paglabas-pasok ng mga sasakyan at ng mga residente dahil na nga rin sa sinabi mo na merong high tide. Halos wala nang labasan ng bahay ang mga residente ng Barangay San Agustin sa Malabon kaninang umaga. Kahit kasi tumigil na ang ulan, aabot pa rin ng tuhod ang bahang kanilang nararanasan. Bukod kasi sa sumabayang high tide, marami rin daw basurang bumara sa mga daluyan ng tubig ayon sa volunteers. Sa bahagi naman ng Navotas, pasado alas 10 ng umaga kanina, abot tuhod din ang baha. Kaya ang ilang mga residente, no choice kundi lumusong na. Doble ingat lang din daw sila dahil bukod sa panganib sa kalusugan, malakas na alon ang dala ng mga dumadaang sasakyan sa lugar. Pops J, may nakita namang bangkay ng lalaki sa ilog sa bahagi ng Tangos North sa Navotas. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng nasawi at nagkaroon naman ng service operations ang Philippine Coast Guard sa Barangay Dalandanan sa Valenzuela. May mga lugar kasing mataas pa ang tubig kaya na-stranded ang ilang mga empleyado na papasok pa naman sa trabaho. Pops J, sa ngayon napakalamig ng sitwasyon dito, malakas ang hangin at kanina ay napakalakas ng bugso ng ulan. Pero so far, kalmado na ulit ang sitwasyon. Pero ayon nga sa mga residente ay inaasahan pa nila muli ang pagbuhos ng malakas na ulan dito, Pops J. Amy, madalas na bahain yung Malabon. May nakita raw bang kaibahan ang mga residente sa epekto ng habagat ngayon kumpara sa mga nagdaang sama ng panahon? Actually, nung pagpunta natin dito, Pops, parang medyo nagiging normal na yung trato nila dito. Ang mahirap nga lang daw kasi sa kanila pag nangyari to araw-araw, syempre sila na yung madedehado dito. So yun yung mga concerns na nire-relay nila dito dahil kapag nga nagtuloy-tuloy ito, nagsimula kahapon at kung magtutuloy pa bukas, syempre mahihirapan na yung mga stock na pagkain na kanilang nireserve din para sa mga araw na, sa mga susunod na araw, Pops J. Amy, kailan nakikitang huhupa ang baharian? Well, Pops J, kanina kasi na-expect na talagang huhupa yung baha dahil nga mga halos 1 o 2 oras din na nawala ng ulan, clear skies, yun nangyari dito sa Malabon. Pero after that kasi lumakas na naman yung ulan, so expected nila na mamayang gabi, baka lumakas na naman uli ngayong kumakalma na naman yung sitwasyon. So yun yung parang mangyayari ngayon, aasahan pa nila na bukas may pagbaha na namang mangyayari, Pops J. Amy, may mga kinailangan bang ilikas dahil sa pagbaha dyan? Yes, Pops J, though wala tayong definite number kung ilan nga yung families or individuals na kailangan lumikas. Pero dahil nga umabot na sa bewang tsaka sa tuhod yung baha at may ilan na nga rin mga bahay na apektado dito, pinakailangan na silang ilikas. Nakita natin dito, meron ding mga rescue operations team, pati na rin ready naman yung mga bangka nila. Pati yung mga kariton, actually, Pops, yun na ginagamit nila para mag-transport ng individuals, talagang nandito na dahil nga kinakailangan na rin silang ilikas at nagiging mahirap na rin ang sitwasyon sa lugar nila rito, Pops. Amy, umuulan na naman. Kamusta ang paghahanda ng mga otoridad kung muling lumala ang baha? Well, tulad nga na sabi ko kanina, Pops, ready naman yung mga authorities dito at hindi lang dito sa Malabon, actually sa Navotas area din, may mga volunteers doon. Pati na rin mga residents na talaga nagbabantay for the safety and the security ng mga residente, Pops J. Andito naman, ready naman sila at dahil nga nasabi natin kanina, hindi naman nabago yung pagbaha dito sa Malabon, baka nga pwede nating masabi na mas sanay sila sa kung ano yung dapat gawin kapag may mga ganitong sitwasyon. So, ngayon, handa lang sila, lahat ng mga kagamitan ay nandito lang din naman sa may Malabon City Hall at syempre, ready din naman ang kanilang disaster risk reduction and Management Council kung sakaling may mga concerns na gustong iparating ang mga residente, Pops J. Amy, sabi ng volunteers, problema kasi ang basura. Saan ba yung lugar na nagkabara dahil sa basura? Well, kung makikita dito, Pops J, actually sa aking likuran, ito kasi yung, nandito kasi tayo nakatayo sa Malabon City Hall. So, itong likuran na to, ito na yung parang
street nung mismong bayan. At doon sa may medyo dulong area, malapit doon sa may simbahan nila dito, Pops J, doon medyo nagkaklog yung mga basura. Marami din kasing mga shops doon, pati mga stores na continuously actually nagiging open sila dito, nag-ooperate sila. So yung mga plastics na nagagamit, pati na rin yung mga wastes na nagagamit, talagang nagkaklog na dito, Pops J. Hindi malayo sa City Hall, Amy? Doon sa Valenzuela na isa rin sa binaha kahapon at maraming na stranded, kamusta ba ngayon? Makakadaan na ang mga sasakyan? Well, yung mga main roads, Pops J, sabi sa ulat nga, passable na naman siya, pero may mga streets pa rin daw, mga eskinita na hindi pa raw madadaanan. At yun nga, nagkaroon naman ng service operations of Philippine Coast Guard dyan sa Barangay Dalandanan sa may Valenzuela para nga ma-ensure na yung mga papasok sa trabaho nila ay makakapunta sa mismong trabaho nila. So, ready din naman yung local government unit ng Valenzuela dyan kung sakaling may mga anomalya pa. At yun nga, patuloy lang din naman daw na bukas ang mga emergency hotlines dito sa Camanava, Pops J. Amy, nagawi ka rin sa may bandang Caloocan. Meron ka pa bang nadaan ang baha roon? Sorry, Pops J? Nagawi ka ba sa Caloocan? No? Nagawi ka. At may nadaanan ka ba ang baha doon? Well, kung Caloocan naman pag-uusapan natin, Pops J, syempre, hindi maiiwasan na magkaroon din ng baha. Pero South Caloocan lang kasi yung medyo nadaanan natin. Yung area ng North Caloocan, hindi na. Pero may mga ulat din tayong nakuha na sa may bagong barangay Bagong Silang, may bangkay daw na nakita. Pero titingnan pa natin yung developments dun sa story na yon, Pops J. Alright, mag-ingat ka dyan at maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.